As far as east is from the west, will your praise be heard, oh God? Every knee will bow, every tongue will shout that you are Lord. The Lord is gracious and kind, slow to anger, He is love. The Lord is good, He is faithful, He is true. And oh, we'll praise Him. As far as east is from the west, will your praise be heard, oh God? Every knee will bow, every tongue will shout that you are Lord. The Lord is great, He's a Savior yesterday, today, and forevermore. The Lord is good, He is faithful, He is true. And oh, we'll praise Him. As far as east is from the west, will your praise be heard, oh God? Every knee will bow, every tongue will shout that you are Lord. As far as east is from the west, will your praise be heard, oh God? Every knee will bow, every tongue will shout that you are Lord. He is faithful today, tomorrow, and forevermore. 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 As far as east is from the west, will your praise be heard, oh God? Every knee will bow, every tongue will shout that you are Lord. As far as east is from the west, will your praise be heard, oh God? Every knee will bow, every tongue will shout that you are Lord. He is faithful today, tomorrow, and forevermore. 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 Good morning, Impact Church! Ayan, grabe ilang araw na lang at matatapos na ang taong ito. And I can't help but be reminded of the goodness of the Lord sa ating lahat. Kaya naman, I invite everyone to please stand and to think about all the things that we are grateful for as we sing this song.
Salamat, Panginoon, dahil sa bawat oras at sa bawat araw ay nananatili kang tapat sa iyong pagmamahal at kami ay paulit-ulit na iyong pinapatawad dahil sa iyong kabutihan. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Tunay nga na napakabuti mo, O Diyos. You are so good and you are so worthy to be praised. At narito kami ngayon, Panginoon, upang purihin ka at isigaw sa buong mundo kung gaano ka kabuti sa aming lahat. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang
ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang akong isang libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'n ibibigay. Ngayon pa man sa'king naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalapit ang awitin. Kung mayroon lamang akong isang libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalapit gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na tapat. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. Tunay nga na ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang nararapat. Kay puti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo
Father, we thank you. Thank you, Lord, for the provision. Thank you, Lord, for our answered prayers. Thank you, Lord, for the hope that you bring. Thank you, Lord, dahil naririto kami ngayon and we are free to praise you and to love you. Salamat, Panginoon, dahil hindi man kami karapat-dapat sa lahat ng mga biyayang natatanggap namin araw-araw. Pero niyayakap mo kami. And your grace and your mercy is new every single day. We lift up everything to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Makakapo na po lahat. Mic, yan. Mic test. Parang bitin po yung palakpak natin para kay Lord. Paano po ba yung palakpak natin pag para kay Lord? Ayan! Dahil tunay nga po na mabuti ang ating Diyos. Good morning, Impact Church! Yan, ngayon po ay December 10. Akalain niyo yun? December 10 na. So ilang days na lang bago magpasko. Kayo ba ay nagka-count? Ayan, 15 days na lang. At magpapasko na. Ayan, so December 10, 2023 po Huwag po tayong advance sa year. Hindi pa po 2024. Diba, Atsan? Yan. And for our announcement this morning, gusto nating batiin ang magsi-celebrate ng kanilang kaarawan. Bukas, yan po ay si Kiko de Vinagracia. Ayan. Asan si Kiko? Happy birthday. And sa December 15, si JF Chua. Yan. Happy birthday. And, ayan, magse-celebrate din po ng kanilang wedding anniversary sa December 16, sina Sir Gid at si Mami Kim. Yan. Happy anniversary. And of course, bago ko po makalimutan, gusto nating i-welcome ang ating mga first-timer dito sa ating simbahan. Unang-una na po ay si Melvin Ramos. Saan si Melvin? Melvin? Ayun, si Melvin. Ang layo ng ano ko, no? Melvin, welcome! At si Elijah Eslaban. Elijah, alam ko katabi ka ni Melvin, yan. At si Marvin. Marvin Ramos. Melvin at saka Marvin. Hula ko, magkapatid kayo. Kapatid ni JM. Sabi ko na eh. Kambal kayo. Kaya Melvin at, di ba? At si Althea Bamba. Althea, good morning, Althea. Ayan, gusto ko ang smile ni Althea. And of course, gusto din nating i-welcome ang Lumawan family kasama natin sa umagang ito. Ayan, si Pastor Joji at ang aking dear Kumaring Lorena, kasama ang kanilang mga anak na si LJ at si Kuya Zik. Taas naman ang kamay kung nasaan kayo. Ayan, welcome to Impact Church! Sana po ay hindi lang ito ang unang beses na kayo ay aming makakasama. Next Sunday ay nilulook forward namin na makasama kayong muli. Ayan, welcome po. Ayan, and for our ministry report, ayan po, patuloy pa rin pong nangyayari yung ating mga kahit December na, no? Busy. Ayan, nagkaroon tayo ng region sa Juan Sumulong High School. Okay? Tapos, nagkaroon din po tayo ng region sa Jose P. Laurel. Hindi ko pa alam no? Pero dyan po ako nag-high school. Sa Jose P. Laurel High School. Ayan. And sa CP Garcia High School. Ayan. Yan po yung ating mga ginawang ministry. And of course, last Friday, nagkaroon po tayo ng Christmas party. Ayan po yung pictures. So, alam niyo po kung ilan mga kabataan ang umattend dito sa Christmas party na ito? Well, 300 plus lang po naman. Ayan, palakpakan. Kaya tignan niyo po yung ating mga volunteers ay madami din po. Kasi kailangan po talaga ng force para po sa ministry na ito. Pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa opportunity na binibigay niya, pinagkakaloob niya para makapag-minister tayo sa mga students po natin. And for our announcement, tayo pong mga kabataan dito sa church, tayo talaga, ay magkakaroon ng
Christmas party. Ayan. So, yan po ay pagkatapos ng ating AM service. That's today, December 10, 2023. So, yung ating mga youth dito sa loob ng simbahan, please stay para po sa ating Youth Christmas Party. Ayan. And on December 16, 2023, we will have installation of Pastor Nani and of course, dedication of the new place of worship for Impact Church Kogyo. Ayan. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan. At habang tinitignan ko po yung mga pictures, grabe po ang bayanihan doon. Talagang nagtutulong-tulong sila para mapaganda yung simbahan natin sa Kogyo. And nandito din si Kuya Mel. Nakikita ko siya sa picture na talagang busy-busy. Minsan po nasa bubong siya, may kinakabit, yon. So salamat po sa mga tao na patuloy na ginagamit ni Lord para magpagpala po yung ating simbahan doon sa Kogyo. And yon, para naman po sa ating part, alam ko po meron din po tayong kayang gawin. At isa na po dyan, yung ating gift to Jesus. Yan po ay ibibigay na po natin sa Sunday na po yan. December 17, 2023. Yan. So, i-explain po daw yan mamaya, lalo ni Pastor Jero. So, i-prepare na po natin yung ating gift to Jesus dahil yung malilikom po natin dyan ay makakatulong po sa iba pang pangangailangan ng ating simbahan sa Kogyo. Kaya, ready na po ba ang ating gift to Jesus para sa Sunday? Ayan, may time pa po kayo para i-ready. Ayan. And sa Sunday na po, yan, ang tagal-tagal nating in-announce to, no? Sa Sunday na po ang ating Christmas party. Ayan. So, yan, sige, palakpak muna. Ayan. Kaya paalala, kayo po ay, ang service po natin ay magsa-start ng 10 a.m. Hindi po 10:30, 10 a.m. Pag 10:30 kayo pumunta, late na po kayo. Ayan. So, kung makakapunta po kayo ng 15 minutes bago mag-10, ay mainam na mainam po yan. And magkakaroon din po tayo ng afternoon service sa Sunday. Yan naman po ay 4 p.m. Okay? So, tandaan po natin yung ating changes sa time sa Sunday. Okay? And reminder din po na sa December 24 at December 31, meron lamang po tayong morning worship service. So wala po tayo sa hapon. And ito din po, kailangan natin din pong paglaanan ng oras. Magkakaroon po tayo ng upper room prayer and fasting. Gaganapin po natin yan sa January 8 to 13, 2024, 7 p.m. Second week po yan ng taon. At ano naman po yung isang week na ilalaan natin para kay Lord. So araw-araw po yan na magkakaroon tayo ng prayer gathering and fasting na din po sa bawat isa sa atin. And part of our worship service this morning is worshiping and honoring the Lord through the giving of His tithes and our offering. So let's prepare our hearts and also yung mga envelopes po natin na nandyan as we give back to God what is really for Him. It says in Luke 6:38, if you give, you will get. Your gift will return to you in full. There's no treasure
Good morning po. Hindi po kami ang magpipreach. Pero we're here dahil from the start ng Impact Church ay ginagawa na itong tradition na ito to welcome the new members of Impact Church. Kaya po natin ginagawa itong right hand of fellowship. We want to acknowledge the people na umattend sa ating membership class nung nakaraan. If you are not a member pa ng Impact Church at gusto nyo na pong magpa-member, lapit lang po kayo sa amin para makapag-membership class kayo at magawa din namin to sa inyo ang aming right hand of fellowship. Before namin tawagin po ang mga bagong members ng Impact Church, gusto po muna namin tawagin ang ating Impact Core to help us welcome po ang ating mga bagong members, si Kiko, si Kuya Mel, Tatay Jun. Please join us here po so that we could welcome po ang ating mga bagong members. Sino pa ba? Wala na, no? Ay, si Dean. Hi, Dean. Sama ka dito. Sorry. Okay. So, sige po. Tawagin na po natin at i-welcome ang ating mga bagong members ng Impact Church. Simulan po natin yan kay Tita Glenda Aquino. Yes! Next po, si Rosel Aleli Aquino. Susunod naman po, si Elijah Tarobales Bamba. Sorry po. Next, si Victoria Tarobales Bamba. Next, Jeremy Kalapuan. Next, si Eliza May Ecaldre. Next po, welcome po natin si Olivia Gatdula. Welcome po sa Impact Church. Next, si Mary Jane Ramos. Welcome po sa Impact Church. Next po, si Ate Rowena Tarobales. Cyrene Tarobales. At last po ay si Joanna Marie Yago. We have 20 total po na bagong members ng Impact Church. We praise the Lord for that. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung iba po ay hindi natin kasama pa ngayon. Baka mamayang afternoon service po ay makasama natin sila. Maraming salamat po at purihin po ang Panginoon. Amen. Hi, good morning. Praise the Lord. Let me expound more dun sa ating gift to Jesus. Siyempre, ilang December ba meron sa isang taon? Isa lang, no? So, there's a chance for us to be a blessing. Okay, this is what we call gift to Jesus. Sino ba may birthday pag December? Si Tatay Jun, birthday din ng December. Sino pa? Si Ina. Sino pa may birthday ng December? Kiko? Oh, si Ate Olivia. No? Pero of course, we're celebrating, birthday ni Jesus. Okay? So we're calling all of you, tayo as a church, to give our best gift to Jesus as an offering. No? And we plan this out, na yung malilikom natin, ginagamit natin to sa mga projects ng Impact Church. And we know this is what the Lord wants us to do. To expand yung kingdom niya, hindi ba? To expand yung ministry so that He will be honored and praised. So, when you receive this today, pamimigay ba natin ito? Pamigay na natin, Pamigay natin to
And then, I want you to, we will pray. No? Pag-pray natin, Lord, ano ba yung best na pwede kong ibigay para sa'yo? Siyempre, lalo na. Kung nakapagbigay tayo sa ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na para kay Lord, di ba? And it's a form of giving na talagang makita yung ating pagmamahal din naman sa Kanya. Okay? So, didistribute namin yan sa inyo. Okay? Habang ino-open ko lang din yung computer ko. Alright? And, of course, dadalhin nyo yan next Sunday. Dadalhin nyo next Sunday. So, huwag nyo kakalimutan. So, pag uwi nyo pa lang, no, ilagay nyo na kagad, itabi nyo na, pray about it, pray for it, because this is for the Lord. Okay? Sige. Let us pray. Sandali, no? Mag-pray tayo panandali. Lord, we thank you because you are good. Hindi ka nagsasawa na mahalin kami, Panginoon. Gabayan kami at pakita, Panginoong Diyos, ang kagandahang loob mo sa buhay namin. And as we prepare to listen to your word, guide us, O Lord. And even yung aming preparation sa gift to Jesus for next Sunday, as we offer this, Lord, may we offer this with all of our hearts, O God. And we pray, Lord, na patuloy mong i-bless yung mga ministries na ginagawa namin through this, Lord. Guide us and lead us with your Spirit today as we listen to your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Our message for today is entitled, Worship Nga Ba? Many of us grew up in the church. Alam natin kung ano yung worship. Pero ngayon, pag-usapan pa natin, ano yung ibig sabihin ng worship para sa ating lahat. Okay? And this message is coming from John chapter 4 verses 20 to 24. Okay? So, back in college, yun yung first time ko din na natutukan ako in a smaller group of discipleship, disciple making. Of course, nung high school ako, meron kaming tawag pa kasi noon, Bible study, no? Na nag-turn into now what we call a discipleship. Tapos doon ako naturuan nung aking first discipler to play the guitar. Kasi hindi ako marunong. So siguro I think mga first year college ako noon, tinuruan niya ako mag-gitara. Tinuruan din niya ako kung paano mag-lead ng worship songs sa congregation. Hindi tumagal yung isang buwan na nag-aral ako, ang sabi niya sa akin, hindi ako yan. Mas gwapo ako dyan. Sabi niya sa akin kaagad, sasalang na kita, mag-lead ka na ng singing. Mag-lead ka na sa church. We have a small church back then, nasa garahe lang kami, sa Kainta. Tapos, gusto niya akong mag-gitara habang nagpapakanta. Isang buwan pa lang ako nag-aral. So, ako naman, no, I mustered all my courage at nag-lead ako ng worship. Ang dami kong mali. Halos humihinto pa ako kasi nagkakanda, buhol-buhol na yung daliri ko. Dahil nga, I did not prepare for a long time. Kaya talagang ang dami kong mali. Parang yung pawis ko, yung talagang butil-butil na malaki. Ganon, no? And after nung nangyari yon, the next Sunday, parang sinasabi ko, parang ayoko na yatang ulitin. Suko na yata ako. Ang hirap. Tapos subukan nyo na ba yun? Magpakanta ka, tapos maggitara ka pa, tapos hindi ka pa marunong kasi tinitingnan mo yung chords. Diba? Yung G, yung A, yung C nagiging G, yung A nagiging B. Ganun. Ganun kahirap. But I found myself discouraged at a point. But I later on, nung nakuha ko na siya, realized that sometimes we want to give up because we think that we have to please the people who are hearing us and who are listening and watching us do something for the Lord. Minsan nakabase dun sa anong sasabihin ng iba. Ay nahiya tayong mag-serve, nahiya tayong gawin yung para sa Panginoon kasi baka anong sabihin ng iba, hindi naman ako magaling.
Di ba? Kaya nga pag nag-imbita ka ng, uy, ano ka naman, magsama ka sa praise and worship team. Ay, hindi naman ako magaling. Ay, hindi ko kaya, hindi naman maganda boses ko. Because we have all experienced na, baka anong sabihin ng ibang tao. Di ba? May standard tayo ng magaling. Pero, nalilimitahan tayo nun. And I think, worshiping the Lord and having the chance and opportunity na mag-serve ka sa Panginoon is a blessing. Amen? Amen. So, let me read to you yung sinasabi sa John 4 in Tagalog. Dito sa bundok na to, sabi, nag-worship ang mga ancestors naming Samaritan. Pero sinabi yung mga Jews na sa Jerusalem lang dapat mag-worship. Sinabi ni Jesus sa kanya, maniwala ka sa akin, darating ang time na hindi nyo sasambahin ang Ama sa bundok na ito o si Jerusalem. Kayong mga Samaritan, hindi nyo alam kung sino wino-worship nyo. Pero alam namin mga Jews kung sino ang wino-worship namin. Kasi nanggaling sa mga Jews ang kaligtasan. Pero darating ang time, at actually dumating na nga, na sa tulong ng Espiritu, sasambahin ng tao ang Ama kung sino talaga siya. Ibibigay nila sa Kanya ang pagsamba na talagang gusto niya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya masasamba lang siya kung sino talaga siya sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu. Ang sermon na ito ay nakabase sa kwento ni Jesus at ng Samaritan woman. Sino dito alam niyo yung kwento ni Jesus sa kanang Samaritan woman? Okay, ang dami. Okay? Sadyang kinausap ni Jesus, no, itong Samaritan woman. Nung padaan sila doon, kasama yung mga disciples niya, habang nag-iigib itong Samaritan woman, pumunta si Jesus, nilapitan niya, at ang sabi niya, pwede ba akong bigyan mo ako ng maiinom? Okay? Because in their time, it was the women na nag-iigib. Kumukuha ng tubig. Kaya siguro yung time noon, malalakas, puro mga muscle ang mga babae noon. Kasi sila yung nag-iigib eh. Ano? At nagtaka itong Samaritan woman kasi hindi naman nakikisalamuha yung mga Jew. Yan, yung lahi nila Jesus. Jew sa mga Samaritan. Okay? Kasi yung mga Samaritans, they are half Jew and they are half Gentile. At dahil hindi sila purong Hudyo, madumi ang tingin sa kanila ng mga Hudyo. Kaya nga nung sinama ni Paul, no, si Timothy sa mga missionary journey niya, kinailangan niya magpa-circumcise to be one of them para pakinggan siya. Kasi sa kanila, kapag hindi ka sumunod sa mga nakagawian, parang hindi ka kaisa o hindi ka mahalaga. Ngunit, no, pinili ni Jesus na ipakilala yung sarili niya bilang tubig ng buhay or living water. And as the Messiah, no, na tinatawag din Christ dito sa Samaritan woman. Nagtaka yung Samaritan woman kasi Hudyo nga siya at hindi ito yung inaasahan niya. Ngunit, pinaliwanag ni Jesus dito sa kanilang conversation, yung tunay na pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil dito, nalaman ng Samaritan woman ang katotohanan at ang tunay na pagsamba kung sino ang sasambahin. Yan yung pag-uusapan natin. Introduction pa lang yan. And the idea is this. Jesus revealed, no? Ni-reveal ni Jesus kung ano yung true worship. Ano nga ba? Yung tunay na pagsamba. At ngayong umaga ito, no, sasagutin natin yung tanong, okay, Jesus, ano nga ba yung true worship? And we have three things that we will discuss this morning. The manner of worship, the source of worship, and the goal of worship. At kukunin natin yan dito sa verses na ating mga binasa this morning. Point number 1, the manner of worship. No? Sabi niya, dito sa bundok na to, nag-worship ang mga ancestors namin. Ito yung Samaritan woman. Pero, para sa inyo mga Jews, sa Jerusalem dapat. So nakita niyo yung pagkakaiba? Ini-impose nitong Samaritan woman, of course, kung ano yung stand niya, kung anong nakasanayan niya, kung ano yung katotohanan para sa kanya.
dito kami sa bundok na to. Kayo, dun sa Jerusalem. Ako, Samaritan. Ikaw, Jew. May pagkakaiba tayo. Yan ang sinasabi niya kay Jesus nung nag-usap sila. Ito yung heritage ko, ito yung roots ko, ito yung galing pa sinununo ko, pinasa sa amin itong pananampalataya na to. Dito kami sasamba sa bundok na to. Sounds familiar ba, no? Na when we grew up in a home, pinapasa sa atin yung kung ano yung pananampalataya. Without us confirming, ano ba yon? Basta kailangan tanggapin natin kasi galing sa family members natin eh. She has based her faith on what is passed on to her without examining it further. Okay? They worshipped on a mountain called Mount Gerizim. Yan yung nakuha kong picture sa Mount Gerizim. Siyempre, modern, kaya wala na, yung natira na lang yung mga bato. Ito pa yung isang picture na nakuha ko. It was a sacred mountain na tinayuan nila ng temple in the 5th century BC dahil they believe na dito binigay ni God yung blessing sa Deuteronomy and dito rin tumayo yung mga Israel noon in victory. Dito rin yung anak ni Gideon, si Jotham, stood to be confronted by the enemy and he was victorious to it. Kumbaga, may evidences at may pinaglalaban tong Samaritan woman kung bakit dito. Sabi niya, dito sa bundok na to, dito kami mag-worship, hindi sa Jerusalem. But you know what was the problem? The problem was the Samaritans believed in the Tanakh, or yung Hebrew Bible, which consists of the 5 major books. Same din naman, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. While the Jews, tulad nila Jesus, believed in Genesis to Malachi. So the difference is complete. Kaya lang itong mga Samaritans, they did not want to accept yung buong Old Testament. No? That it's not the whole message of the Bible, which means they lacked understanding, no? Because in the prophetic books, the Messiah will be born. In the book of Isaiah, the virgin will give birth to a baby. Plus, no, itong Samaritan woman, ang ina-expect niya na Messiah, maybe is not a Jew, but also coming from a Samaritan. So, ganito yung nangyari. Jesus, no, kailangan ni Jesus ibalanse at i-prove sa kanya yung katotohanan, no? That is not really being religious. Kasi even the Jews who worship in the temple, later on, sinabi ni Jesus na hindi naman talaga tayo doon, no, mag-worship. Ano man sabi ni Jesus? Na tayo napunta dyan. Sinabi ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang time na hindi nyo sasambahin ng Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. So most probably, imagine niyo yung conversation ng Samaritan woman at saka ni Jesus. Nagulat siya. Kasi siya nga, ang belief niya sa Mount Gerizim. Si Jesus naman, in history, it's Jerusalem. Pero bakit sinasabi niya ni Jesus, hindi doon at hindi rin sa Jerusalem? Saan pala? In short, Jesus was saying that it is not about the place. It is not about the location of where you worship. It's not about the external things that you do when you come and worship the Lord. Sinasabi ni Jesus na ang true worship ay nakabase hindi sa external things, ngunit nakabase sa internal condition of our hearts. Whether you're in another place, whether you're in a room of your own,
You worship God with your heart. Tapigin mo yung katabi mo, sabihin mo, kamusta ang puso mo, kapatid? Ha? Kamusta ang puso mo? Ha? Ano, ginigising ko lang kayo baka natutulog na kayo Okay. Kung maraming kwento yung iba. Okay, in short, mga kapatid, madaling maging relihiyoso. Yung mga Pharisees nga, di ba, nakatira sila sa temple, araw-araw nandun sila, nananalangin sila, they do everything. Everything that sinabi dun sa salita ng Panginoon, they will do everything na kasama dun. Pero, bakit sinasabi ni Jesus na pakitang tao lamang sila? Bakit sinasabi ni Jesus na malayo yung puso nila sa Kanya? Because it just proves that it's not about the place. It's not about how grandiose the place is. It's about the condition of your heart towards God. And when we worship, mga kapatid, no, pwedeng umaattend ka ng church, ng Impact Church every Sunday. O yung iba, umaattend sa iba, pumapasok lang, basta makapasok. Meron ng merit, no, sa langit. And I've heard those kind of mindset na, basta, makapagsimba ako. Basta. Dumadaan nga ako dun sa Mindanao Avenue dati na may malaking simbahan ng Katoliko. Kahit nasa labas na, nasa kalsada, apaw yung simbahan, sikat na sikat, ang ganda Andun na sa labas. Basta makapunta doon, may merit ka na. Makatapa ka man lang doon sa unang, stair ng simbahan, no? Okay na. Pero here, we have to understand, no? Ako, galing din ako sa, meron akong baptismal certificate sa Roman Catholic, no? Pero, pumapasok tayo sa simbahan na, alam natin, pagpasok mo, ganun ka, paglabas mo, ganun ka pa din. Walang pagbabago, no? Pwedeng pumasok ka doon ng chismoso, paglabas mo, chismoso ka pa din. Di ba? Ganun naman Pwede ba mangyari din yun sa isang Christian church? Pwede. Pasok ka sa church. No? Lasinggero ka. Manginginom. Paglabas mo, ganun ka pa din. No? Very evident. Nanonood ba kayo ng Batang Quiapo? Ay, baka mas matindi pa yung ginagawa nila kaysa sa atin, di ba? Lumuluhod mula sa labas hanggang dun sa harap. Nagpapanata. Nakikipag-wrestling. Makahawak lang dun sa rebulto. Mapunasan, Pero, pagbalik sa bahay, ganun pa din. No? Walang pagbabago. Halos magpakamatay na. Kasi ang tunay na pagbabago ay through repentance and surrender to Jesus Christ as our Lord and Savior. And the regeneration happens to a person kung magsasubmit siya sa authority ni God. Pumapasok ka nga doon, pero sa simbahan, pero hindi ka naman nagsasubmit sa authority ni God. Hindi ka nagpapasakop sa Kanya, hindi ka sumusunod sa Kanya, ikaw pa rin yung nasusunod. Nothing will happen. Kaya sa Impact Church, pag pumasok ang mga chismoso, paglabas, gospel na ang pinagkakalat nila. Yung mga manginginom, pag pumasok, hihintay talaga kayo lumalabas ka na word na ni God at Bible verses ang namumutawi sa bibig mo. Ang ganda, hindi ba? So, please think of this.
Hindi porket umatin ka ng ganitong gathering every Sunday, umuupo ka, nakikinig, kumukuha ng tinapay at kape. It doesn't mean that automatically you are worshiping God. Ouch, Pastor. Masakit. Masakit din to nung binaaral ko eh. It's true. It doesn't mean that you are inside the church. Physically, you are already worshiping God. Because babalik tayo dun. It's the condition of our heart. Tinitingnan ni Lord eh. Ano ba nasa loob ng puso mo? May galit ba dyan? Tagal na. Bulok na nga yata yung galit mo. May puot, may pagpanggap, may kasiyahan sa mundo, hindi marunong magpatawad, makasarili. Anong laman ng puso natin? Dito na papasok yung verse. Mark 12:30 says, "And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." Our love for God places our hearts in the right condition. It places and prepares our heart for the right worship to God. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung meron kang kagalit dyan sa mga kapatid mo sa Panginoon, may kagalit ka, may kasamaan ka ng loob, huwag kang magbigay ng ng offering. Huwag kang magbigay ng offering. Makipag-ayos ka muna bago ka magbigay ng offering. Bale, wala yung offering mo kay Lord kasi may hindi tama sa puso mo. And this is what we want us to understand this morning. If you want to truly worship God, have a right heart for God. This is what true worship is about. Amen? Let's go to the second point. The source of worship. Saan ba nang galing, no? So verse 22 says, kayong mga Samaritan, ito na. Galit na si Jesus. Hindi naman. Kayong mga Samaritan, hindi nyo alam kung sinong wini-worship nyo. Ouch. Oh, kung ikaw yung Samaritan woman. No? Pero alam namin mga Jew kung sinong wini-worship namin. Kasi nanggaling sa mga Jews ang kaligtasan. Sabi ni Jesus dito, you worship what you do not know. Because it was just something na nakasanayan na nila. Because as Samaritans, that's what they do. No? Worship in Mount Gerizim. Doon yung temple na tinayo nila. But we know that there is proof from history that it was Abraham was called by God, and so on and so forth. And that the belief and the ability to know the truth that Jesus is the Messiah, He is a Jew, and yung pangako ng Panginoon ay galing sa Hudyo at hindi sa Samaritan ang darating na Messiah. So what's good about this passage is when you look at it, no? Now, yung person and work of Jesus Christ on the cross comes in. Dito na makita natin yung kahalagahan. Bakit? Because Jesus Christ will now inaugurate a new kind of worship. The Jews, even the Samaritans, nasanay sila, of course, kung ano yung old way of worshiping. To be in the temple, to sacrifice an offering, may papatayin, and KR explained this last Sunday, di ba? Kahit yung fat na sinusunog, na mabangong aroma. These are the traditions and customs they were used to doing, no, in their so-called worship to God. At yun din naman yung kinamahan ni God before. But now we have to understand kung anong ginagawa ni Jesus dito. He is inaugurating, he was presenting
introducing a new kind of worship that is not limited in space, limited in one location, but a worship that directly goes to God, communicates to the Lord. We can approach God without killing an animal or depending on a priest to do it for us or sacrificing an offering. It's a foreshadow. It's an introduction to what is to come. Kaya nga sabi ni Jesus, darating ang oras at dumating na. And Jesus declares that the time has come. And because of the life, the death, and the resurrection of Jesus, He has now fulfilled a new covenant of worshiping God. Not only in the temple or a mountain, but by the Spirit of God. By the Spirit of God. Which means, anywhere ka, yun yung beauty ng ginawa ng cross. Anywhere ka, pwede kang mag-worship kay God. This is the truth that Jesus was telling the Samaritan woman. Sabi ng Samaritan woman, hindi na dyan sa bundok nyo. Hindi na rin sa bundok namin. But because of the Spirit of the Lord, anywhere, you can approach God in worship. So, what does it mean for us? We now have this, personal communion with God. Meaning yung togetherness, yung oneness nandun, yung union because of what Christ did on the cross. Ano nga ba yung worship? Balikan natin, basic na worship. In Greek, it's translated proskuneo. According to Strong's Concordance, it means to kiss or to kiss the hand of a superior, commonly associated with bowing down or lying down on the ground with the idea of even kissing the ground. Remember yung preaching ko kay Jacob, nung haharapin niya na si Esau, kailangan niyang mag-bow down, kailangan niyang humalik sa lupa bago siya lumapit. The idea is really such a profound reverence. It's submission to someone's authority. Kaya, malaking bagay ang act na yan eh. Kaya yung paghalik sa singsing ng Pope, dapat para sa Panginoon, di ba? Yung pag-bow down, one of the highest respect. And I admire how people will have learned yung gesture of worshiping God in a very special way. That's why you don't learn it when you don't try it. On your own personal worship to the Lord, when you're in your room, you try to kneel down. Try to bow down. Nabasa niyo ba yung iba sa Bible when the people of God, they even fell face down on the ground in reverence and worship to the Lord? Have we even done that in our Christian life? Have we ever really, really said, Lord, I surrender everything to you? Hindi man lang tayo makaluhod. Hindi man lang tayo makapikit sa harap ng Panginoon. How would we express it to Him? It's an expression of complete dependence and submission to the highest authority. To fall down in worship. Actually, nung ginagawa ko itong sermon to, naalala ko tuloy yung kanta ni Ray Valera. Wala na yata nakakakilala sa kanya. Ako na lang. Naglagay kasi nag-compose siya ng kanta. Malamang yung mga oldies natin, alam tong kantang to. Sinasamba kita. Kung ano mang hindi mahalaga, basta't sinasamba kita. Pero kinanta niya to sa kumbaga, babae. Tama ba?
biro mo, sinasamba. Huwag niyong sambahin yung tao. Sambahin niyo si God. Okay? Baka nga mas matindi pa yung ginagawa niyo para sa iba. Compared para kay Lord. Eh, delikado yan. Kung makagasta kayo sa iba, matindi. Bulaklak, flower, chocolate, necklace, damit. Lahat ibibigay. Kasi gustong sambahin. Matindi. Pero pag para kay Lord, barya lang, okay na. Delikado. Yung pagsamba natin, kailangan buong buo para sa Panginoon. Sa pamamagitan, makinig kayo ng pagpapasakop natin sa authority ni God bilang Panginoon. Nagwo-worship tayo. Ulitin ko, kapag marunong kang sumunod sa batas ng mundo, mas lalo kang dapat sumunod sa batas ng Panginoon. Kung mahilig ka mag-jaywalk, tigilan mo na. Mamamatay ka. Kumbaga, di ba, kaya nga hindi mo gagawin kasi you respect the authority. Ganun din sa loob ng bahay, di ba, yung mga kabataan. Sinabi ng magulang mo na hindi ka pwedeng lumabas. Hindi ka pwedeng sumama sa outing. Bakit di ako pwedeng sumama sa outing? Ang saya-saya ng outing. Mag-swimming kami doon. Because there's a reason why. And if you respect the authority of your parents, that they know best for you, you will what? Submit to that authority. Ngayon kung ayaw mo mag-submit, pag tulog na sila, tatakas ka. Tulog na. Si mama tsaka si papa pwede na. Takas ka ngayon. Outing Naka-ready na pala yung bag mo. Hindi. Because the essence of worship ay pagpapasakop sa authority under you. Okay? In short, worship is obedience in Jesus Christ. Worship is our obedience to Jesus. He is the highest authority in life that we follow, we obey without people seeing us. Hindi ating sariling opinyon, pangangatwiran at kagustuhan yung masusunod. No? For example, maraming mga Kristiyano ngayon nagja-justify ng desire nila. Pastor, okay lang naman magpatato kasi maangas Tsaka cross naman yung papalagay ko. May Jesus pa. Tsaka nakatago naman sa damit, Pastor. Nagpatato ka pa. Pastor, okay lang naman mag-asawa ng hindi Christian, mabait naman kahit INC siya. Pastor, okay lang kung yung mag-inom, basta wag magpakalasing. Mag-hangout lang naman kami ng tropa. Yan. So, it's really submitting to the obedient, the authority, of the Lord sa buhay natin. Alam naman natin kung ano yung tama o mali. Huwag na tayo makipaglokohan. Minsan, magaling lang tayo magrason para makalusot. Yung tunay na worship, hindi yan sa lakas o galig ng kanta mo dito every Sunday. Hindi lang yan. Hindi yan. Parte lang yan Expression ng worship mo yung pagkanta kay Lord Pero yung tunay na worship na inaasahan sa iyo ng Panginoon, yung pagsunod mo sa Kanya. No? Sinasabi mo, wini-worship ko naman si Lord every Sunday. No?
Pero hindi ka man lang makakanta, pabulong lang yung kanta mo. Ganyan lang. You find yourself dragging your feet in the church. Yung parang pinipilit mo lang yung sarili mo. What you see from people are negative. And it's hard for you to help people, hard for you to forgive people. You bring people down with your choice of words and actions because you are not aligned to the right worship and submission of God's authority in your life. The Bible is the highest authority for a way of living as Christians, and Jesus is at the center of it. Is at the center of it. He is the highest authority. Kaya nga yung word na sola scriptura means scripture alone is the authority by which we must live and not on any so-called feel-good principles that the world says. Because the world says, do whatever you want. It's your life. Buhay mo yan. Gawin mo kung ano gusto mo. That's the world. The world says you can be religious, and still do the things that pleases you. The world says you can take God less as you like, as long as you are saved. Naintindihan niyo yun? You think you say you have God, pero wala naman talaga siya sa buhay mo. Maliit na portion lang, every Sunday lang. And you can still do the things that you want to do. The world says, be busy with yourself, be busy with your dreams, your aspirations in life, focus on being successful, and you don't have time for God anymore. John 17:2 says, ba't wala dyan? Naligaw. For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those who have given him. And in application, ayun pala, John 17:2. Okay. Hindi yata yun yun. Live in the Spirit. Bakit nasa 3 na tayo? Sa 2 pa lang tayo. Yan. Submit under God's authority by living a life of obedience. That is your worship to Him. So makinig. Para hindi tayo paulit-ulit. Obedience to the Lord. Third, aga yata ako ngayon the goal of worship. Ano ba? Bakit ba? Ano yung goal ng worship natin? Okay? So, sabi natin dito sa verse 23, pero dadating ang time at actually dumating na nga sa tulong ng Espiritu sasambahin ng mga tao ang Ama kung sino talaga siya. Ibibigay nila sa Kanya ang pagsamba na talagang gusto niya. Sabi sa 24, ang Diyos ay Espiritu kaya masasamba lang siya kung sino talaga siya sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu. Hindi natin masasamba ang Diyos kung pagpapakitang tao lang ang ginagawa natin. We don't go to the church so that we will feel good, look good around people. And kahit na lumaki pa tayo sa church, no, alam natin na kung dapat nating isapamuhay yung salita ng Panginoon. So let's be honest, no? Are we worshiping God personally or are we just going with the flow? A lot of believers struggle in their walk with God because they thought Christianity is just a bunch of rules to fulfill. And this is just a matter of showing up and a matter of looking good spiritually. It's not taking things seriously. Oh? I remember back then, grade 7 ako, in-enroll ako ng tatay ko sa Arnis. Yan. Sinong nag-aral dito ng Arnis? Taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Mga Arnis kayo. Arnis. Aral ako, 13 basic strikes. Yan. O, tanyo, alam ko.
Hanggang 10 lang alam ko. Hindi. Arnis. Pero hindi ko siya sineryoso. So parang feeling ko na, para saan ba to? Hindi ko naman gagamitin o ano. So, because hindi ko siya tinake seriously, hindi ako nakasama sa mga presentation or sa mga competition, kung meron man, hindi ako nakasama doon. Actually, pati yung baseball tinry ko din, pero hindi ako naging serious about it. So, the sad truth is here. Sabihin ko na, minsan, kailangan nating aminin sa sarili natin that we struggle. We struggle with our seriousness in our spiritual walk with God. Hindi tayo nagiging seryoso. Hindi tayo nagiging dedicated sa walk natin with God. Naintindihan ko yon. At pinagdadaanan naman natin yon. Kumbaga, yung buhay natin bilang Kristiyano, dumadaan sa ganyang pagkakataon. Pero, patuloy tayong ibinabalik ng Panginoon. Patuloy sa ating ipinapaalala ng Panginoon na maging seryoso tayo sa ating buhay Kristiyano. Pagkat yun yung paraan para mabuhay tayo ng nasa kanyang pagpapala, maging maganda at maayos ang buhay natin. At kaya kailangan natin bigyan ng halaga, bigyan ng seriousness yung lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. Because the ultimate form of worship is giving yourself fully to God. Kapag hindi mo naunawaan yung ginawa ni God para sa iyo, sa pamamagitan ni Jesus, na binayaran niya lahat ng kasalanan mo, hindi mo siya sisikaping sambahin. Ulitin ko, pag hindi mo naiintindihan kung ano ang meaning ng ginawa ni Jesus para sa iyo, hindi mo siya sasambahin. Pagkat napakaganda ng ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Iniligtas niya tayo mula sa tiyak na kapahamakan. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Pinatawad niya lahat ng kasalanan natin. At meron tayong pagkakataon na mabuhay sa mundong ito, simula nang narinig mo at nalaman kung sino si Jesus, mabuhay ng may kagalakan sa puso mo kahit na mahirap ang buhay. Kaya mong umiti sa umaga pagkat meron kang Diyos who takes care of you. Kaya mong mabuhay na kahit may pag-alala ka sa future, your hope keeps you going and going and going in life. That's the beauty of the gospel of Jesus Christ. And with that, we worship Him. Sinasamba natin si God because of what He has done for us. Sabi ni Paul, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Sobrang naawa siya sa atin, sa kalagayan natin, sa kakahantungan natin, kinaawaan tayo ng Diyos noong andun siya na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Para saan? Para sa atin. Upang pagbayaran yung kasalanan natin. At dahil sa habag at pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano ang number one reason? Bakit tayo mag-worship kay God? Binigay niya ang kanyang anak. It is that important because I will never imagine a life without God. It's terrible. And the very reason we honor and worship Him is because He has given us a new
and blessed life. Mark 8:36 says, bakit Galatians to? Okay. Mamaya pa kasi yung naligaw yung Mark kanina. Di ba may Mark kanina? Naligaw. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? I remember yung last Sunday, nag-preach si Pastor Gerard about Romans 12. Therefore, I urge you brothers to give your bodies as what? Living sacrifice. Ano yung ba ibig sabihin ng handog na buhay? No? Sa Old Testament, yung handog, yung sacrifice, buhay, pero ano yun? Kailangang patayin. Kailangan patayin. Kailangan yung handog patay kasi kailangan yung dugo. And that means yung kabayanan na life. No? Kaya, mahirap, babasahin natin sa Bible, pero mahirap maarok kung titignan mo talaga na buhay na handog. Kasi wala naman talagang buhay na handog sa Old Testament. Lahat yan papatayin. Kasi handog nga eh. Kailangan kunin yung dugo niyan eh. At ang inihingi sa atin ng Panginoon ngayon, yung buhay na handog. Tayo yung magiging buhay na handog. Kasi, alam nyo kung bakit? Because every day, habang tayo ay nabubuhay tayo para sa Diyos. Yun yung pagiging buhay na handog. Nabubuhay ka para kay God. And we are offering ourselves to God by killing the flesh in our lives. Every day, we choose to kill the flesh in our own life. That is what a living sacrifice means. Ito na yung Galatians. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh, for the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh, for these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa buhay natin, we can be victorious in our Christian living. We just need to walk in step with the Spirit of God. So, in application, live in the Spirit and allow Him to lead your life as a living sacrifice. So, ano yung mga tatlo na pag-aralan natin today? The manner of worship is aligning your heart to God. The action is have a right heart for God. That is what worship is about. Mahalaga yung kondisyon ng puso natin, lalo na pag nag-worship tayo sa Panginoon. Number 2, the source of worship is who? It's Jesus Christ. So, submit under His authority by living a life of obedience. And thirdly, the goal of worship is to glorify God and no one else. Live in the Spirit and allow Him to lead your life as a living sacrifice. Let me end by this. Worship encompasses everything sa buhay natin. Hindi lang sa Sunday, we call this a worship service because it's our corporate worship together with the Lord. But we are expected by God to take our worship seriously and take it into heights where we are enabled by Him, to work through our lives powerfully. Alam nyo, minsan yung simple lamang na ginagawa natin while we are eating or we are drinking something, we are worshiping the Lord. When we speak and words are coming out of our mouth, we worship the Lord. When we run our business, when we do it right, in our home, when we show respect to each other, and when no one sees us in what we do, we are worshiping God. In the church, when we serve, when we respect each other, and when we help
each other grow in the Lord, we worship Him. Remember, we do every single simplest things. Kahit yung mga simpleng bagay. Be mindful that is your worship to the Lord. Worship is a daily spiritual activity carried out to honor God. Tawagin ko si Gerard. And in response, let's sing to the Lord. Let's tell the Lord we worship Him. Sabihin natin sa Kanya, Lord, mahal kita. Kaya sinasamba kita. Lord, oo, I'm not perfect. I come here as a sinful man. But I'm ready and I am willing to surrender to you. I'm willing to obey you and to honor you and to live in your spirit. Because I love you. Let's sing this song to the Lord. Minamahal kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Tinamahal, sinasamba kita. Pwede ba tayong tumayo lahat? At ating purihin at sambahin ang ating Panginoon. Kantahin to ng sabay-sabay para sa Kanya. Can we just lift our hands to the Lord? Let's lift our hands to the Lord in worship. Come on, let's try this. And together we will say, kantahin natin to. Mahal kita, sinasamba kita, O Panginoon, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba. gusto kong kantahin nyo to, kantang ito, minsan pa, galing sa puso. Minamahal Opo, Panginoon, kita, minamahal ka namin, Panginoon. Binibigay namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. sinasamba Ikaw lamang at wala nang iba. O Panginoon, sa aking Lord, buhay ay ikaw offer our lives ang to you. nagbigay Offer it to you, kahulugan. Jesus. Minamahal, For the last time we'll sing, sinasamba to God this song, kita. Panginoon, para sa iyo lang. Minamahal kita. Opo, Panginoon, minamahal ka namin, Panginoon. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Sinamahal, sinasamba kita. Minamahal, minamahal, sinasamba kita. Minsan pa minamahal, sinasamba kita. Minamahal, sinasamba kita. Tayo manalangin sa Panginoon. Panginoon, tunay na napakasarap umawit sa iyo, Panginoon. Pero mas masarap malaman na ang buhay namin ay hindi sayang. Ang buhay namin ay naaayon sa iyong kagustuhan at kaluwalhatian, Panginoon. Naway hindi namin sayangin ang aming pagpunta dito sa iyong church upang makarinig ng iyong salita. Ngunit, ang desire is to align our life to you, Panginoon, so that we can honor you as our God and Jesus as our Lord
and Savior. I pray for each one who is here, Lord, who is convicted by your Holy Spirit to have a change of heart, a renewing of the mind, Lord, and a regeneration of their whole being. I pray that you bless us with your presence and with your goodness this morning, O Lord. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo sa aming lahat. Sa araw-araw, naway ikaw ang aming hanap-hanapin. Ikaw ang aming unahin, Panginoon. At ikaw ang aming pasalamatan sa lahat ng pagpapala na aming nararanasan. Sa aming mga kapatid na merong hiling sa iyo, Panginoon, alam ko naririnig mo ang kanilang mga tinig, ang kanilang mga boses, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kasagutan sa kanilang mga hiling. Dalangin namin ang kagalingan sa aming mga kapatid na may karamdaman, Panginoon. Naway ang iyong pagpuspos, ang iyong mapagpalang kamay, ang humipos sa kanila at magpagaling sa kanila, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mong pagpalain ang mga may pangangailangan at punuan ito, Panginoong Diyos, sa iyong habag at sa iyong grasya. Kami ay aalis, Panginoong Diyos, sa lugar na ito na may kagalakan na nanggagaling sa iyo at karunungan na ikaw lamang at sa iyo lamang ang aming pagsamba. Brothers and sisters in the Lord, we praise and honor God for your life. We pray that you continue to follow Him and walk by Him and honor Him. May the blessing of the Lord be with you. Now, to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. The Lord bless you.